nagsisimula sa isang maliit na bayan at nakita namin si Sheriff Boyd na naglalakad sa mga kalye at nagriring ng kampana sa gabi nang marinig ang bell. Ang bayan ay nagsimulang magsara kasama ang mga tao na patungo sa kanilang mga tahanan. Bago magdilim ay nakakakita din kami ng ilang uri ng bato na inilagay sa pintuan ng bawat gusali sa bayan. Si Frank, isa sa mga residente ng bayan na lasing, ay hindi na nakauwi. Bago magdilim nakita namin ang kanyang asawa na isinasara ang mga bintana ng bahay habang ang kanyang anak na babae ay may naririnig sa bintana at bilang hitsura niya. Nahanap niya ang isang matandang babae na nagsasabing siya ang kanyang lola na humihiling sa kanya na payagan siyang pumasok bago pa siya mapigilan ng kanyang ina. Binuksan ni Megan ang bintana at nakita namin ang isang bagay na umaatake sa kanila sa umaga habang si Frank ay bumalik sa bahay. Si Sheriff Boyd ay medyo galit sa kanya dahil sa hindi pagpapako sa mga bintana at nakita namin na parehong brutal na pinatay ang kanyang anak na babae at ang kanyang asawa. Nakita rin namin ang pamilya Matthew na nagmamaneho ng cross-country sa kanilang RV at sa kanilang paglalakbay ay nakatagpo sila ng isang fallen tree na nakaharang sa kalsada na pinipilit silang pumunta sa isang. Lumihis sila at nakita nila ang kanilang mga sarili na dumaraan sa isang nakakatakot na bayan. Sinabi ni Sheriff Boyd kay Jim na kailangan niyang sundan ang kalsada upang marating ang highway na dinarayo ni Jim sa kahabaan ng kalsada at natagpuan ang kanyang sarili pabalik sa bayan na iniisip ng kanyang asawa na si Tabitha na maaaring nakaligtaan niya ang isang. Lumingon sila at habang sila ay naglalakbay muli ay natagpuan nila ang kanyang sarili pabalik sa bayan muli at muli Jim na bigo nagpa siya na bumalik sa kabaligtaran na daan habang ang sheriff kasama ang kanyang deputy Kenny ay handang pigilan sila kaya naglagay sila ng spike strip ngunit bago nila magawa bumalik sa bayan. Muli silang nakatagpo ng isa pang kotse sa kalsada na nagpatalsik sa kanila sa kalsada na naging sanhi ng pag-flip ng RV at bumagsak. Ang driver ng kotse ay nakarating sa bayan upang humingi ng tulong kay Boyd na tumungo sa lugar ng aksidente habang sinasabi niya kay Kenny na umabot. May tulong dahil kailangan nilang sumugod dahil malapit na ang dilim. Pagdating doon ay nalaman ni Boyd na may isa pang pasahero sa kotse at siya ay medyo high. Habang nasa RV si Jim ay natigil at si Tabitha ay nawala ng malay. Ang kanilang anak na si Julie ay hindi nasaktan ngunit ang kanilang anak na si Ethan ay may butas sa paa. Pinalabas ni Boyd si Julie habang nakarating din doon si Kenny kasama ang pari ng bayan na si Dr. Christy Town na si Katri at ang anak ni Boyd na si Ellis ay nailabas din nila si Tabitha ngunit dahil naipit ang binti ni Ethan ay walang paraan para palayain siya bago pa man madilim si Boyd. Nakuha niya ang pamilya Matthews na maghiwalay na nagsasabi sa kanila na kailangan nilang nasa loob ng bahay bago magdilim habang bumalik si Kenny kasama ang grupo. Nakalimutan niya ang tungkol sa spike strips kaya kinailangan nilang tumakbo sa paglalakad at halos hindi na makarating sa Colony House. Habang si Boyd ay sumilong sa RV kasama sina Jim at Christy habang si Christy ay nagtatrabaho sa binti ni Ethan habang lumulubog ang gabi. Nagsimulang marinig ni Jim ang mga tao na tumatawag sa kanya sa labas ng RV. Boyd na nagpapalam sa kanya na hindi mga tao ang mga iyon kundi mga halimaw na nagbabago ng hugis na naghahanap ng sports at gusto nilang papasukin niya sila ngunit hanggat nandoon ang mahiwagang bato na inilagay niya ay hindi sila makakabalik ng hindi inanyaya sa The Colony House. Tabitha, Julie at walang malay na si Jade ay pinaghiwalay at itinali ang pinuno ng kolonya ni Donna. Ipinaliwanag kay Tabitha na ito ang kanilang protocol para sa unang gabi upang matiyak ang kaligtasan ng lahat kasama na sila. Sinabi niya sa kanya kung paano dinala ng misteryosong natumbang puno ang bawat isa sa kanila sa bayan na walang paraan para makaalis sila at nakulong sila ngayon sa bayan. Bilang karagdagan sinabi niya sa kanya tungkol sa mga halimaw na nagbabago ng hugis na lumalabas upang manghuli sa gabi at kung paanong ang isang mahiwagang bato na natagpuan ni Boyd ay nagpapanatili sa kanila na ligtas at nagsisilbing isang kalasag. Samantala si Julie ay kilabot ng isa sa mga pinakamatandang nakaligtas sa bayan na si Victor Fatima nang makita ang kanyang natakot na mga hiwa. Libre niya at ipinakita sa kanya ang mga pintura ni Ellis upang maging komportable siya sa kabilang banda. Sa klinik ng bayan si Sarah ay nag-aalaga kay Toby, ang driver ng kotse na naging sanhi ng aksidente ngunit si Sarah ay nakarinig ng mga tinig sa kanyang ulo ay pinatay si Toby at binuksan ang pinto na nagpapahintulot sa mga halimaw na papasok. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapatid na ginawa niya iyon bilang isang tinig na nagsabi sa kanya na gawin ito at tiniyak sa kanya na kung gagawin niya ito ay makakaalis sila
ng bayan at makakauwi sa paglubog ng araw ay muling magkakasama ang pamilya Matthew at sa ngayon ay pumunta sila sa Colony House. Kasama sila sa Colony House nalaman namin na si Ethan ay nakakita ng isang misteryosong batang nakaputi sa labas ng kanyang bintana habang si Kenny ay nakarating sa klinika. Nahanap na nakabukas ang pinto nito. Pagpasok niya nalaman niyang ang kanyang ama ay pinatay ng mga halimaw kasama ang iba pang ama. Dinala ni Katri sina Jim at Tabitha sa paglilibot sa bayan at ipinaliwanag sa kanila na sa paparating na ritual ay magkakaroon sila ng pagkakataong pumili sa pagitan ng tirahan sa bahay ng kolonya bilang isang komunidad o paglipat sa isang pribadong bahay sa bayan habang sila ay dumaan sa bayan din sila. Nakatagpo ng kakaibang istruktura at sinabi sa kanila ni Tatay Katri na ito lang ang kanilang paraan ng parusa sa bayan kung saan ang salarin ay nakakulong magdamag at iniwan para sa mga halimaw at maaaring ginamit nila ito sa unang pagkakataon upang parusahan si Frank dahil ang kanyang kapabayaan ay humantong sa ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Boyd ay hindi handang parusahan si Frank dahil ginawa niya ang kahon para lamang sa pagpigil at hindi para sa aktwal na parusa, ngunit si Frank na nawala ng kanyang pamilya ay gustong pumasok sa kahon. Samantala ipinapaliwanag ni Donna ang sitwasyon sa isang ngayon ay may kamalayan na si Jade, ngunit pagiging isang mayaman at may karapatan na software developer ay hindi siya naniniwala sa kanya at ipinapalagay na ang bayan ay isang escape room na inayos ng kanyang kaibigan na si Toby. Nakipag-ugnayan si Ethan kay Victor at nalaman niyang sa palagay niya ay papalapit na ang mga puno sa bahay bilang karagdagan sa pagkilala kay Ethan tungkol sa batang lalaki na nakita niya. Si Victor ay medyo naiintriga sa pagpili ng araw na seremonya. Si Julie ay sumalungat sa kanyang mga magulang at piniling manatili sa bahay ng kolonya sa halip na piliin na makasama ang kanyang pamilya sa isang townhouse na si Jade ay naghahanap ng lahat bilang isang kalokohan. Sanhi ng isang eksena ito ay nang dinala siya ni Kenny sa libingan ng kanyang kaibigan na umaasang mapatunayan sa kanya na ito ang katotohanan at kalaunan ay dinala siya nito sa kanyang bahay habang sa gabi si Frank ay nasa kahon ay pinatay ng mga halimaw na dinala ni Jim si Ethan sa diner ng bayan kung saan ipinakita sa kanya ni Victor ang larawang iginuhit niya ng isang batang lalaki at sinabi sa kanya ni Ethan na siya rin ang batang lalaki na nakita niya ng maraming residente habang nakikita niya ang batang lalaki na nakaputi, na nag-imbita sa kanya na makipaglaro kay Jim. Nang makitang si Victor na nakikipag-usap sa kanyang anak ay medyo nabalisa at sinabihan siyang hindi na muling lalapit sa kanyang anak pabalik sa The Colony House. Nagsimulang magsisi si Julie nang malaman niyang ibinabahagi ng mga residente ang lahat ng bagay at naninirahan sa komunidad, ngunit sa paghahanap ng isang kaibigan sa si Fatima ay lubos siyang natuwa. Nang makarating si Tabitha doon ay nagkaroon sila ng pagtatalo at sinabi niya sa kanyang ina na alam niyang naghihiwalay na sila ni Jim. Nalaman din namin na nawalan sila ng isang sanggol na lalaki at dahil doon ay naghiwalay sila sa pag-uwi ni Tabitha. Siya nakipagtalo kay Jim habang dinadala ni Victor si Ethan para hanapin ang batang lalaki sa kakahuyan sa kagubatan. Ipinakita ni Victor kay Ethan ang isang puno at tinawag niya itong malayong puno at maaari itong mag-teleport ng kahit ano sa isa pang random na lugar na hinahanap ni na Jim at Tabitha. Si Ethan sa kagubatan ay napapaligiran ng mga ligaw na aso, ngunit tinakot sila ni Victor gamit ang baril. At sila ay muling nagkita ng kanilang anak. Pagkatapos ay umupo sila ni Boyd upang malaman ang higit pa tungkol sa isa't isa nang makita namin si Sarah na nakarinig muli ng mga boses at tinanong upang patayin si Ethan at humantong ito sa kanyang pagkakaroon ng seizure. Gumaling si Sarah sa klinika at nagpa siyang magpalipas ng gabi doon upang maiwasan ang kanyang kapatid na si Jim kasama ang kanyang pamilya upang malaman ang mga bagay-bagay. Magsimulang magsulat ng mga tanong sa dingding kung kanino sila naghahanap ng mga sagot na malalaman din nila na ang manok at isa pang hayop sa bukid ay mahiwagang lumilitaw sa gilid ng bayan. Bilang karagdagan, natuklasan din ni Jim na walang mga wire sa alinman sa mga kagamitang elektrikal habang si Victor ay naghuhukay ng isang set ng mga libingan sa labas ng Colony House na nagsasabi kay Donna na kailangan nilang maghanda. Ipinakita ni Kenny kay Jade na ang bayan ay walang nakaperming pisikal na lokasyon dahil ang sasakyang nakarating doon ay may mga plate number mula sa buong bansa at kami ay nagmamaneho patungo sa iba't ibang lokasyon nang sila ay napadpad doon. Habang sila ay nag-uusap na ang radyo ay naglalabas ng static at si Jade ay kinuha ang radio with him. Sarah, being in the clinic with Christy, asks her if she would do one bad thing for the whole town to go home.
Si Christy na malayo sa fiancé niya, sinabi kay Sarah na kung papayag itong umuwi ang lahat ay tiyak na gagawin niya ito. Sarah mamaya pumunta sa bahay ni Matthew at dinala si Ethan sa bukid. Ang kanyang kapatid na nakaramdam ng pagkakasala ay umamin kay Tatay Katri at sinabi sa kanya ang lahat ng ginawa ng kanyang kapatid na babae at habang hinahanap niya ang kanyang kapatid ay nalaman niyang pumunta ito sa bukid kasama si Ethan. Sarah na nasa bukid tricks at ikinulong si Tabitha sa isang kamalig, ngunit ang kanyang kapatid na lalaki ay nakarating doon bago niya nagawang saktan si Ethan at sa pakikibaka ay hindi sinasadyang napatay ni Sarah ang kanyang kapatid habang si Ethan ay tumakbo palabas at natagpuan ni Julie. Ang ama na si Katri ay nakarating din sa bukid at natagpuan ang kapatid ni Sarah na pinatay niya bilang ang natitira sa nakarating ang bayan doon. Sinabi ni Tatay Katri sa lahat na si Sarah ay nakatakas sa kahoy. Kahit tungkol sa mga boses na naririnig niya ay ipinaliwanag niya sa kanya na ang modernong Biblia ay binubuo ng 73 mga libro at ayon sa kanyang teorya ang mga taong bayan ay sinusubok ng Diyos upang bumuo ng isang bagong ika-74 na aklat, ngunit upang makatiyak na gusto niyang patunayan niya sa kanya na ang mga boses na kanyang naririnig ay talagang totoo at hindi isang bagay na ginawa niya. Ang mga boses na nagpapatunay sa kanilang pag-iral sa pamamagitan ng pagguhit kay Sarah ng isang bag na inilibing ni Tatay Katri noong siya ay unang dumating at walang nakakaalam tungkol dito maliban sa kanya. Sa kabilang banda, si Jade ay humihingi ng tulong kay Jim upang ayusin ang radyo na umaasang makakakuha sila ng signal at para makuha ang mga kinakailangang parts ay hinubad nila ang sasakyan kung saan dumating si Jade. Umakyat si Jim sa isang puno upang maghanap ng signal habang si Jade ay nagsimulang mag-hallucinate at pakiramdam niya ay hinahabol siya ng isang sundalo sa panahon ng digmaang sibilsa. Bukod pa rito, nakakita rin siya ng kakaibang simbolo sa isang puno. Sa kabila ng paglayas ni Jade, si Jim ay nakapagsubok ng radyo at nakakuha siya ng static na signal. Mamaya habang iginuhit ni Jade ang simbolo, nakita niya ang ina ni Kenny na si Tian Chan ay napansin din iyon sa kainan at ipinakita sa kanya ang isang itinapon na notebook na may katulad na mga guhit na nandoon sa pag-aari na naiwan ng mga taong dumating sa bayan. Si Tabitha na nag-alis na mga ari-arian ng pamilya ni Frank ay nakakita ng isang pulse heiress doon at siya ay lubos na nabigla. Sa pag-uwi ni Jim sa bahay ay nakita niya si Tabitha nagukay ng butas sa basement para hanapin kung saan patungo ang mga linya ng kuryente na umaasang makakuha ng isang uri ng sagot at nalaman namin na ang pulse heiress na natagpuan niya ay ginawa niya para kay Jim na nawala niya noong ipinanganak si Julie. Nalaman din namin na si Boyd may panginginig sa kanyang kamay at naisip niya na maaaring ito ay isang maagang pagsisimula ng Parkinson kaya nagpa siyang makipagsapalaran ng malalim sa kagubatan na umaasang makahanap ng paraan upang makalabas. Ngunit si Kenny na nawala ng kanyang ama ay nabalisa na dahil sa iniisip niya na ito ay isang suicide mission. Void na nakikita siyang nagagalit ay nagpapalam sa kanya na siya ay naghihirap mula sa isang napakabihirang kaso ng maagang pagsisimula ng Parkinson kaya gusto niyang subukan ang kanyang kapalaran sa paghahanap ng isang paraan para sa lahat. Habang sa bahay ng kolonya, makikita namin ang isang residente na nagngangalang Kevin at siya ay nagkaroon ng damdamin para sa isa sa mga halimaw sa labas kung kanino siya regular na nakakausap. Sinabi ni Jim kay Jade na ang radyo ay naging static, ngunit upang maihatid ang signal sa malayo kailangan nilang magtayo ng isang mas malaking tore para sa antena. Tinulungan din ni Jim si Tabitha sa paghuhukay sa basement ng bahay na umaasang mahanap ang lokasyon kung saan ang wire leads to Father Katri. Tell Boyd about Sarah and the voices she hears. He told him that he has her preso and he believes her. In addition, he wants to join him in his expedition along with Sarah as he feels that Sarah with the help of the voices ay makakatulong sa kanila na makahanap ng paraan upang makalabas. Habang si Jade ay nakahanap ng litrato sa itinapon na kwaderno at itinuro ni Tian Chen si Victor sa likod ng larawan noong siya ay napakabata pa noon sa The Colony House. Ang mga residente ay nagdiriwang ng unang anibersaryo ng pagdating ni Fatima sa bayan. Sa panahon ng party, hinahalikan ni Fatima ang isa pang residente na naging dahilan ng pagseselos ni na Alice at Julie. Habang si Kevin ay nakumbinsi ng halimaw ay nag-imbita sa kanya sa halimaw na pumatay sa kanya at iniwan ang bintana na bukas para sa iba na pumasok. Ang mga halimaw na pumapasok sa loob ng Colony House ay pinatay ang marami sa mga residente.
Nakuha ni Donna ang ilan sa kanila sa isang van na nakaligtas si Allison Fatima sa pamamagitan ng pagbabarikada sa foyer ng bahay ng kolonya gamit ang isang mahiwagang bato. Tinulungan ni Victor si Julie at sinundan niya ang batang nakaputi at pumunta sila sa kakahuyan. Inutusan ni Victor si Julie na makapasok sa malayong puno at nang makapasok siya ay dinala siya sa root cellar. Dumating si Donna sa istasyon ng sheriff kasama ang mga nakaligtas mula sa bahay habang pinapasok sila ni Boyd at ni Tatay Katri. Isang halimaw ang pumatay kay Tatay Katri bilang bagong araw. Nawala ng bisa ang Dons na malaman ang kagustuhan ng ama na si Katri na paalisin si Sarah at sinabi sa kanya na plano niyang lumabas sa kakahuyan at ayon sa kagustuhan ng ama ay isasama siya ni Fatima dahil alam niyang aalis na si Boyd. Hiniling sa kanyang anak na si Ellis na makipagkasundo sa kanya bago ito mangyari. Huli na, at sa isang pagbabalik tanaw ay nakita namin si Boyd na kanyang asawang si Abby at Ellis na dumating sa bayan ilang minuto bago sumapit ang gabi ay hinarang sila ni Tatay Katri na nagawang dalhin sila sa isang tagong tindera at nabuhay sila sa unang gabi ng umaga. Padre Katri at Donna ipaliwanag ang katotohanan ng bayan sa kanila. Boyd na nagretiro mula sa sandatahang lakas at pagkakaroon ng karanasan sa pagtatayo ng mga kampo ay tumatagal ng tungkulin sa pamumuno upang matulungan ang mga taong bayan na makaligtas. Maghanap ng mga alagang hayop sa gilid ng bayan habang siya ay tumatagal ng higit pang mga responsibilidad. Kaya niyang bigyan ng mas kaunting oras ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Ellis na ang kalusugang pangkaisipan ng kanyang ina ay humihina na at sinabi sa kanya na huwag mag-alala at na siya ay babalik bago sumapit ang gabi. Ngunit si Boyd ay hindi na siya nakabalik dahil naligaw siya sa kakahuyan magdamag. Sumilong siya sa loob ng isang kuweba habang napapaligiran ng mga halimaw. Dito niya natuklasan ang mga mahiwagang bato at ang epekto ng proteksyon nito sa kanyang pagbabalik sa bayan. Kinaumagahan nalaman niya na ang kanyang asawang si Abby ay shooting. Ang mga tao ng bayan ay kumbinsido na siya ay nakulong sa isang bangungot na walang bisa ay sinubukan siyang pigilan ngunit hindi siya pinansin ni Abby at nang siya ay babarilin si Ellis. Boyd ay bumaril at pumatay sa kanya. Sa kasalukuyan ay nakipagkasundo si Ellis sa kanyang ama bago siya lumabas sa kakahuyan. Si Kenny ang gumanap bilang bagong sheriff habang si Jade ay hindi pa nahahanap. Si Victor kalaunan ay ipinaliwanag ni Jim at Jade ang planong pagtatayo ng radio tower sa mga tao ng bayan. Tinulungan sila ng mga tao ng bayan sa pagtatayo ng tore sa bubong ng Colony House dahil ito ang pinakamataas. Ituro doon na nagagawa nilang mag-scavenge ng karamihan sa mga mapagkukunan ngunit hindi makapag-uri-uriin ang isang paraan ng pagbibigay nito ng kapangyarihan. Ito ay si Chan Chan ang nagbigay kay Jade ng ideya na gamitin ang kuryente mula sa The Colony House para paandarin ang radio tower. Habang nasa kakahuyan narating nina Boyd at Sarah ang kuweba kung saan una niyang natagpuan ang mga mahiwagang bato at ito ang pinakamalayo na napuntahan ng sinuman sa kagubatan mula sa bayan. Habang papasok sila ng mas malalim ay nakakita sila ng isang puno na may maliliit na bote na nakalawit sa mga sanga habang sinusubukang puntahan ni Boyd. Isang bote. Si Sarah ay may pang-aagaw na naman. Nang magising si Sarah ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang tolda kasama si Boyd. Habang naghahanda silang magpalipas ng gabi sa kagubatan na walang laman ay sinabi kay Sarah na ang mga bote ay may mga pira-pirasong papel sa mga ito na may isang dating noong 1864. Habang sinabi ni Sarah sa kanya na sa pagkakataong ito ang boses na balitaan niya ay tungkol sa isang babae at hindi pa niya ito narinig bago niya sinabi sa kanya na ang boses ay nag-utos sa kanya na sabihin kay Boyd na ang kanyang plano ay isang pagkakamali at may mas masahol pa sa kagubatan kaysa sa mga halimaw at pagkatapos ay tinawag niya ito sa isang palayaw na tawag sa kanya noon ng asawa niyang si Abby. Ngunit bago niya maintindihan ang parehong ang kanilang tolda ay inatake ng isang hindi nakikitang puwersa nang ang pag-atake ay tumigil. Ang tolda ay naiilawan mula sa labas at ang dalawa ay nakarinig ng isang malakas na busina pabalik sa bayan na may problema sa kapangyarihan na nalutas na inaasahan nilang matapos ang trabaho sa tore at magpadala ng isang transmission bago ang gabi. Habang si Ellis ay nag-propose kay Fatima at tinanggap niya ang parehong Kenny na nag-advance din kay Christy ngunit ipinaalam niya sa kanya na siya ay engaged na at sa gayon ay hindi maaaring masangkot sa kanya. Boyd at Sarah ay umalis ng tent sa umaga lamang upang matuklasan na sila ay nasa isang lugar ng kagubatan na natatakpan ng mga sapot ng gagamba na walang laman ay nakagat ng isang gagamba at siya ay nagdedeliryo ngunit natulungan siya ni Sarah na itulak at patuloy silang bumalik sa bayan. Ang radio tower sa wakas ay naitayo na.
At gusto ni Jim na magpadala ng transmission bago pa man sila lapitan ng bagyo. Habang nagpapadala si Jim ay may naabot siya sa radyo, ngunit tinawag siya ng boses sa kanyang pangalan at binalaan siya na hindi dapat naguhukay si Tabitha. Nang marinig itong si Jim ay nagmamadaling bumalik sa bahay. Habang nasa ang bahay, habang hinuhukay ni Tabitha ang gumuho ang sahig at natagpuan niya ang sarili sa isang kuweba. Nagulat siya nang makita si Victor sa mga kuweba na nagsabi sa kanya na hindi sila ligtas dahil ang mga halimaw ay nakatira sa loob ng mga kuweba. Habang sina Boyd at Sarah ay nakahanap ng parola, ngunit may bagyo sa kanila. Sarah, kasunod ng tagubili ng batang nakasuot ng puti, ay hiniling ni Boyd na sumakay sa isang malayong puno at sa pagtatapos ng panahon ay nakita namin si Jim na nakarating sa kanyang bahay, ngunit hindi mahanap ang kanyang asawa na walang laman na inihatid sa isang baras kung saan siya ay nakulong at isang bus pagdating sa diner ng bayan. Maraming salamat po sa panonood.